sa lugar na madalas dinadaanan lalo na sa mga rides papuntang south. Pero ngayon, we will not just pass by it and actually experience it for days. Samahan niyo ako and let's explore Digos City. Dawis Beach is really a beautiful scenery. Calm, peaceful, and full of life. While exploring the beach, I met Kuya Roel, isang local fisherfolk na naghahanda para sa pangingisda. At isa sa mga tagapagpangalaga ng Dawis Beach. Pero pag sa panagat diri sa 5 ka buok bata nako gipa-eskwela nako parte lang kong panagat. Sa amo sa pagkakaroon okay man kay kuan bilang mananagat naprotektahan po namo ang kadagatan kanang kasagaran ang among mabantayan diri gawas sa panagat kana mga illegal. Kay usa po ko diri nga bantay dagat. Maprotektahan namong dagat nga ang hilo, ang dalamita, Ang tubig ng Dawis ay hindi lang basta tanawin. Isa itong mahalagang regalo na pinangangalagaan ng mga mangingisda. Habang naglalakad, nakita ko ng grupo ng mga naglalaro ng board sa may tabing dagat. Mukhang masaya ha. Kaya, magpapaturo tayo. Tara! Wala do kailangan mo naon is ma-enjoy lang ka. Ang imong tumong, dula lang ka. Ana lang. Ang nindot ka kaya kay walang stay ko siya. Kay every time tamak gid ni sa balas, basa ni sa dagat. Warang free na kay ka ba? Advocacy na mo sa Task Force Paulican is protection good sa mga marine life na mo dire. So ang amo po yung mga action po ana para maprotektahan na may mga coastal clean up, na may mga activities dire nga para sa mga bata nga sa next generation na sila na good ang sunod magpadayon sa mga advocacy nga protektahan good. Yes ma'am, yes ma'am. Tabang pud sa government napud sila yung mandatory na mga every morning nasa mga buwan nga mo clean up dire. Muna thank you po kayo po sa mong kwan good nga nag-support po sa mga advocacy. Sobrang saya talaga. Ma-enjoy nyo talaga ang skimboarding. And gusto ko rin pala magpasalamat kay Sir Rob sa pagturo niya sa akin and sobrang taas ng patience niya. Kuya Rob, ano po yung pwede niyong masasabi at ma-invite niyo sa fellow viewers para sa skimboarding po? May rentals, kung gusto mo rent, sa mga bata, open po siya sa mga para sa mga beginner. Opo, beginner. Sa mga beginner, inana po mi, naglisod po mi sa unang sakay na mo sa skimboard. Nga, kasi mo, nakasakay naman yung kaganiha. Yes. Kung tuloy-tuloy mo mahimo siyang hobbies to passion,
ma-enjoy Lingaw mo jud ang siya, experience, lingaw ma'am. jud Sa siya. first time nimo na-enjoy jud ka, how much more nga sige At first, actually, cool ba jud siya. Yes, pero oo. pag makatungtong na ka sa board, Yes. lingaw kayo. Ikaw, Lingaw wala jud kayo. pinakuan. Parang nagutom ako sa skimboarding challenge na to ah. Tara, punta tayo sa paboritong kainan ng mga biyahero. So, kakarating lang natin dito sa Mers. Dito tayo mag-breakfast kasi tatay natin yung mga native delicacies nila. Let's go! Since 1975, MERS has been part of the culinary landscape of Digos. Nagsiserve sila ng mga lutong bahay. Bukod dito, meron din silang mga kakanin. Tara, subukan natin! Una nating titikman ay ang bibingka. Locally produced at fresh araw-araw ang mga ingredients ng bibingka sa MERS. Ame jud kaayo, guys. Next to try, suman moron. So, nga niyang suman moron nila, guys. Murag yapon siya ka ng suman na naay chocolate. So, i-try natin. The best po sa suman moron, guys, is dili kay siya tamis, guys. At syempre, ang cassava cake. I-try natin. Grabe ka lang sa kasama ko. Number one na mga ino-order ng biyaheros sa mga drinks is meron tayong native coffee and sikwate. Guys, grabe kay kalambe. Humot kayo lang native coffee, guys, as in. They also have a pasalubong corner filled with treats, perfect for the road or your loved ones back home. Kaya syempre, hindi pwedeng wala tayong babaunin sa ride. Sa mga naghahanap naman ng healthy at farm-to-table options, Clarissa's Cafeteria is a good and perfect stop. They offer lutong bahay like kinilaw, ginataang gulay, lumpia, lauoy o sinabawang gulay. At syempre, ang classic na piniritong manok na Bisaya. They also offer drinks like calamansi juice. And right now, not only is Nanay Clarissa feeding many, nakakapagbigay din siya ng trabaho sa mga ibang nanay sa komunidad. Thankful tayo sa mga customer dahil ang pagkain natin, nalilimutan nila kung maalat yun, mapakla, pero yung service natin, hindi nila malilimutan. Swerte lang ako na parang in time, nadidevelop sila. Na yun ang pinaka-feeling ko kasi nagkahiya. Ay, nagkapayak ako kasi grabe yung effort ko dito. Nadalawa lang kami. Nag-start nito na ako pa manghugas, ako pa ako lahat.
gusto ko talaga dito na may power ang mga babae na kaya natin. Nanay Clarissa really puts motherly care and love sa pagkaing hinahain niya. Kaya, hindi lang nakakabusog, nakakataba rin ng puso. So medyo lumagpas tayo and nandito tayo ngayon sa Kapatagan. Umakyat tayo ng Kapatagan kasi pupuntahan natin yung Rinpong Cultural Village ni Bagobo Tagabawa. Ayun, mamimit natin sila at may ipapaserve daw sila na pagkain nila na delicacies ng Bagobo Tagabawa. Tara, let's go! Ang pagkain namin, ma'am, ito specialty sa tribong Bagobo, Tagabawa. Linapuan sa Bagobo. Linapuan. Ang halo is sardinas, sibujing, o tanad, at sal o luya, na yung gumbay. Habot ka ni ma'am? Kani siya, gabi, ma'am, ikmin sa amo. Ang tawag sa amo is lodang, ma'am. So, kani ma'am, gikan pa sa kanunuan na mo, magiging tinanon nila sa una pang panahon. So, abot yun sa nang i-practice, yun na ako pinawana. So, kana mo among ginaata, nasudan para sa mga Gina-offer ninyo? gina-offer para sa sudan sa pariwanin yung Kapag naibisita, nag-offer mo gingani. Habot ka ni sir, pwede niyo ma-share sa ko, sir? Unsa ni siya? Okay, ito po ay isang dinotlot na Dinotlot. Yes po. Okay, Native chicken. Native chicken. Sa kawayan iluto. Tapos ang ingredient niya is native chicken, sibujing, luya, bombay at salok tanglad. Tapos diri ang lutuan. Dili lutoon? Yes. Paano siya lutoon po, sir? Kuan sa baga, mura gapon na sukba o kuan. Kailangan dili siya musiga kay kung musiga madikit siya. Kanusa po ninyo like gina-serve, ginakaon, sir? Depende kung namin mga guests para sa inyong mga para sa Sinabadan Festival. Gina-offer siya sa mga Gina-offer to bisita. daw. Huminto rin kami sa Cultural Center ng syudad, where we met Nanay Lemin Antala, culture bearer and one of the master weavers in their community. Ipinakita niya rin ang iba't ibang patterns and disenyo ng paghabi at tinuruan tayo kung paano ito gawin. Gikan sa pagtumba, sa pagtaksi, pag-agot, paglubok o pag-unse, pagsumpay o kanang pag-sahi. Pag-sahi o kuman sa sahi, mao ni git-transfer dire. Pagkauman mao na ni ang finished product. The Bagobo Tagabao community truly has a vibrant culture reflected on their food, dance, textile, and even on the name of Digos itself. Kay gagikan gyud siya sa binagobo or bagobo word padigos ke, no, meaning to take a bath. So in my study that there is a group of Spaniards, no, traversing Davao region in accordance to the Spanish text that there are a native carrying bows and arrows, no. Then inquiring with regards to the place name, they answered Padigosque, meaning to take a bath. There's no translators during that time. So what happened is that it's a misrepresentation kay ilang pangutana wala man natubag.
Aside from the Dawis Beach, the Cañas River has also been spiritually and culturally significant to the community. Taon-taon, tuwing Panigosan Festival ay may ginaganap na IP ritual dito. Panigosan is to remember the lifeblood that flows through the waters of the city. And that is done through showcasing art and culture through painting. Buhay na buhay rin ang nightlife dito sa Digos City. At isa sa mga paboritong tambayan ay ang Dawis Heritage Wharf. May ilaw kaya maliwanag at safe ang lugar para sa mga bata na naglalaro ng skateboarding. May mga kalapit na beachside resorts din para sa mga gustong mag-relax at kumain. And for a full nightlife experience, pwede rin huminto sa night market sa main highway ng Digos. At sa mismo tabi lang ng night market, makikita ang nakahilerang coffee stalls na tinatawag rin ng mga locals na pop-up haya. Touring me around is Reed, or most commonly known online as Digos Explorer. Literal na nag-e-explore lang kami around the main road for some good coffee. And our last stop before the day ends is the Nook. Isang overlooking coffee shop na nagbibigay ng calm at soulful vibes. Lalo na sa gabi, we decided to order some drinks and just sit and chill at magchikahan lang about his content creation experience. Grabe kayo mga taga-Digos ay, grabe ka welcoming. Ang Digos City is known for its very strategic location. We just capitalize its location. That's why we think, plan, and of course, execute those plans. So nakita na mo, kay amo ang syudad, basically, agricultural. So wala kay dili kaayo ding anak makadrive og ekonomiya. So una, ngita mi nga dili lang mi agianan kay gateway lang man mi gateway. We ngita mig mga pamaagi like developing our tourist spots like this. Nga dili lang sila moagi diri sa Digos City, kundi dili musuroy sila, mupundo sila, mudain sila para mabuhi pod ang among mga negosyo diri. Let's continue working together towards the attainment and towards achieving our goal, our vision. I cannot make this alone. I need people, all the people of Digos City, so that our vision will become a reality. Gusto po namin itong ibigay sa inyo, Mayor. Thank you. Ang plaque po ng Pit Stop Pinas. Thank you. Yes, and after exploring the different and beautiful places here in Digos City, we can definitely attest that Digos City is Pit Stop Certified! Maraming salamat. Alam niyo ba, the Digos is known as the clay pot capital of Mindanao. Dito sa Barangay Mati, pottery has long been part of local livelihood and heritage.
Ito, ang first step sa paggawa ay yung pagtanggal ng air bubble sa clay. Ito yung ginagawa niya like sa paggawa ng tinapay. Oo. Tapos, pag mawala na tong mga residue na ay mga stones na katong air bubble niya, yung nabutang na niya dito sa potter's wheel. So, dito na siya mag-mold. So, mauna ni ato ang second steps, ang air drying sa ato ang pottery. Gikan dito sa ato ang potter's wheel, mauna siya ang air drying. So, abot ni siya og 5 ka adlaw ang air drying kay dili man siya pwede na to nga i-direct sunlight kay madaot ang texture sa clay. Mag-brittle siya. Tapos, pag kuman nila og air drying, dili na pud nila himuon ang ilahang designs. Oo. Design, sir, na ba siya yung mga symbolic? Sa artistry nato sa ato ang design sa ato ang pottery, nagadepende man gud siya sa ato ang artist. So let's say for example kaning ato ang mga waves, murag na-incorporate nila sa waves sa dagat, na kay duol man mi sa dagat, that's why nga naay mga scallops mo na nga naa siya mga waves nga designs. Diri nato lutuon ang ato ang mga clay pots. Mao ni siya ang gitawag nato og pugon sa Bisaya o sa kiln. So sa unang panahon, ang paghimo nila sa pagluto sa ato ang clay pots, dili siya pugon nga ingon ini, typical nga ingon ini nga pugon. Kun dili, ang gitawag niya ato is pagba. Oo. Gigather nila ang tanan nga mga clay pots, tapukon nila tapos butangan ng firewood, sunugon nila in open ground. Oo. Ito ka hours? One day. Nya ang isa sa mga problema ni adto kay kung mag-ulan, madamage ang clay pots kay malanay man siya o mabasa. So, mga ilang mo technical support sa ato ang local government for matagal sila o trainings. Yeah. Madaghan para sa mga cutters kay sa pagkakaroon ano mo siya, gamay na lang third generation ng mga patterns. Next up is Altamers. So, sinubukan namin ang mga rides gaya ng club car, ATV. Meron din silang duyan, cafe, and pizza place kung nasa mood kang kumain at mag-chill. Pwede rin manatili buong gabi dito sa Altamers. After all the fun and thrill, you can also decide to slow things down a bit. Jardín de Señorita is a good stop. Isang blooming flower garden na nasa highlands ng Kapatagan. With its cool breeze and scenic mountain view, perfect ito for nature lovers, photo ops, or simply a chill moment surrounded by colorful blooms. And we are down to our last and final stop. Kasi ang init. Ang lamig, yes. Oo. Oo nga. May sun kanina pero nagpa-fog pa rin. Biglang nawala, girl. Ay, nako. Kanina ang init. Sa hapon, sobrang kapal ng fogs dito. Kaya perfect talaga for a cozy and relaxing getaway. So they offer cable cars, swimming pool, hammocks, comfy rooms, and a super cozy cafe na swak sa tambayan with friends or family.
So, dapat 7 a.m., 8, 9, or 10 tayo nagki-cable car. But right now, it's currently 4:53. Ayan. Kaya medyo foggy na yung ating place dito sa cable car. But, of course, pag morning naman, hindi siya foggy. Tsaka maximum nito 6 passengers. And we are grateful sa Montefrio for this experience. Yan. Yun o. Ha? Suman. Suman na are roasted pinipig and muscovado. One of their food here sa Montefrio. Perfect na pair sa sikwate. So this is Riversong Cafe and Gallery, a cafe named after a beloved character in a British series. The food is giving professionally served energy. Plus, the vibes of the cafe is very cozy and artistic. From the rich culture and history ng lungsod to the cool and quiet charm ng Kapatagan Highlands, Digos City truly has it all. It's a place that perfectly blends urban convenience with rural serenity. So, whether you're a foodie, a culture lover, or an adventure seeker, there is a place for you. And on top of it, all I realized, a place is like a person. Na the more you get to know its layers, the more you fall in love. Ganyan yung naging experience namin sa stay namin dito. We came for the ride, but Digos gave us more. Stories that stick, smiles that stay, and most especially, a reason to return. Truly and sincerely, Digos City is Pit Stop certified.